TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nandito pa nga rin po tayo para maghatid ng impormasyon kung paano nga rin po ba natin mapapangalagaan ang ating kalusugan at makakaiwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome na po sa programang Lunas, Saturday edition sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening, sasamahan pa rin po tayo ng ating celebrity doctor na busy pero may time pa rin po sa atin. Ang ating family physician at infectious disease expert. I-welcome po natin walang iba kung hindi si Dr. Ray Salinel Jr. Good evening, Doc. Kumusta? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, kumusta na po? Ang gusto ko yung attire mo ngayon na Yes. mga bilog-bilog ba yan? Ayan, Okay, pampaswerte daw. Ganun ba yun? Gusto ko yan. No? Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan po ninyo kami hanggang mamaya pa po tayo. Pag-usapan po natin ang ating pong kalusugan. Lagi yung sinasabi po sa mga pasyente ko na pagka bumigat ka at hindi mo nabawasan yan, hindi mo yan nabura, di ba? Sabi ko, pag hindi mo na control ng maayos yung sugar level mo, cholesterol level mo, and remember, so sabi ko, kung hindi mo babantayan ng kalusugan mo, bit-bit mo yung sakit mo hanggang 2025. Parang ganun din, parang Almoranas din. Pag hindi mo yan nagamot, naku, I'm sure recurrent yan. Do talaga naman pong pwedeng maging recurrent yan, no, yung ating pong hemorrhage or Almoranas po. Pero gusto ko sabihin na dapat po, kung meron po tayong kayang resolbahin, ito pong 2024, i-resolve na po natin yan para naman po, konti lang po yung bit-bit natin sa 2025. Pero sabi nga naman nila, Doc, hindi pa naman daw po huli ang lahat para magbagong buhay, di ba? Yes, Kaya opo. magseset na naman po tayo, Doc, ng New Year's resolution. Yan na naman wala ko nasunod dyan sa New Year's resolution na yan Oo, ako din no? Pero hindi, I started na pagpasok ng December, talagang kinulit ko yung aking ano ba tawag doon? Slimming gym. Yes, or gym. instructor. Oo. Na kinakailangan i-renew mo yung aking pong card para ayusin ko na yung schedule ko para makapag-workout na ako ulit. Yes naman. No? Oo. Kasi syempre, kailangan bantayan po ang kalusugan, bantayan ang timbang. Alam niyo po ba, yung pong overweight obesity ay isa pong risk factors for Almoranas. No? Kaya po, babantayan po natin yan, yung timbang po natin.
Not to mention, pagpasok po kasi, medyo syempre nararamdaman po ating konting lamig, hanggang mga Feb yan, no? Hanggang February po Oo. yan. So, rayuma, Mhm. babantayan po natin yan, lower back pains, nababantayan po natin yan, blood pressure, blood sugar, cholesterol, uric acid, babantayan po natin yan dahil posible po natin bit-bit yan hanggang 2025. Pagpasok pala ng January po, bit-bit natin yan. Kaya nga po, mas binabantayan po namin ng January and February for heart attack, for stroke, Mhm. yan po. Kasi nga po, yung pong epekto ng kainang naganap ng Noche Buena sa Medianoche, baka po maramdaman po natin yan pagpasok ng January. Kaya nga, 'di ba, Doc, maging watchful tayo sa ating mga kinakain at syempre listen to our body, 'di ba? Yan, Kung tama ano po man kayo yung mga dyan. nararamdaman nating discomfort, kailangan pakinggan natin ito, 'di ba? Bigyan natin ng pansin para hindi na lumala. Alam mo, sa census ko sa clinic ko, Mm. mas marami ako pasyente talaga pa January. Mhm. Oo. Kasi biglang nagbabalikan. Oo. Ang pinaka-lowest kong census, December. 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 Busy kasi ang lahat. December, ang marami ako, usually mga cough and colds. Mhm. Ayan. Hinihika. Okay? Mga nirarayuma. Mm-mm. Pero yung diabetic ko, yung mga high blood ko, medyo mababa yan. Pagdating ng January, Feb, yan, nagtataasa talaga yan. Dumadami po yung mga kaso. Kasi nga po, yung epekto po ng kainan blues. Mm-mm. Kaya nga ngayon, Doc, pag-uusapan pa rin po natin almoranas o hemorrhoids para nga rin po sa mga hindi pa rin nagkakaroon ng kapayapaan sa pagdumi o di naman kaya, Doc, nananakit ang kanilang anus or anal area. Ito nga po yung ating mga katanungan, nabibigyan ng kasagutan Yes. ngayon, 'di ba, Doc? Ito sabi ni Irish, Doc, ang mga dairy products po ba ay nakakatigas ng stool? I know. On the contrary po, alam niyo po ba ang dairy products po, ang gatas po, nakaka-LBM? Mhm. Dahil sa lactose. Yes, no? Nakaka-LBM po siya, nakakalusaw ng dumi po, not to mention the fact na yung pong protina. Mm-mm. Kasi alam niyo po, ang gatas po kasi natin, yung dairy po, mataas pong protein content niyan. Kasi po, di ba ginagamit din po natin yan para po for growth and development po ng mga anak natin. Mm-mm. Okay? So, pag yan po kasi ay absorb, assimilate, na utilize ng natin, na digest po, hangin ng kapalit. Kaya Kaya po kinakabag. marami pong kabag-kabag. Oho. Hindi lang po hangin, kundi may kasama pong water. Kaya po may LBM. Mhm. No, malambot yung dumi. Okay? Sa mga pedya, sa mga baby, pag hindi po nila hiyang, Mm-mm. yung pong gatas po na inyo pong na-prescribe ng pediatrician, minsan po, dalawa mangyayari. Pwedeng LBM yung bata o kaya lusaw yung dumi or sobrang tigas ng dumi. Mm-mm. Ganun po na nga. Baka yan ang akala nila na yung dairy product po nakakatigas ng dumi. Pero Oo. hindi po. More often than not po, nakaka-LBM. Ano nga naman daw po ba, Doc, yung dapat kainin para nga po mas maging regular yung kanilang bowel movement dahil nga po may mga pagkakataong nakakalipas ang isang araw, 2 araw, hindi sila bumibisita sa banyo para dumumi. Alam mo, fiber-rich foods. Mm-mm. Himay-may po yung marami pong himay-may, maraming hibla. Saan po matatagpuan po yan? More often po ay sa gulay at prutas. Mm-mm. Yan po kailangan natin kainin po. Maraming gulay, maraming prutas po para po gumanda po yung paggalaw ng ating bituka, para po swabe yung ating pong pag-poops every morning. Para maganda yung iyong punong-puno ng vitamins and minerals po. Imbis na mabulok, Mm-mm. kainin mo na. 'Di ba? Para hindi masayang. Ang mamahal pa naman ng mga fruits ngayon, no? Sa totoo lang, oo. Ang mamahal. Kahit parang feeling ko nga parang mas mahal pag isang piraso nga lang eh. Mm-mm. 'Di ba? Sasabihin ng mama ko, magpapabili sa yaya namin, bili ka Oo. ng isang pirasong ganito, minsan uuwi yung yaya ko, mas mahal pag isa, kailangan ng 3 para Kasi 3, para 100, makatipid ka. ganyan. Oo, parang ganoon, 'di ba? Yung mga ganoon. So, 'yun. Ang importante po yung pong nutritional value na meron po ang
mga fruits na yan, whatever fruits, no, lalo na yung mga bilog-bilog na yan na hinanda po ng nanay nyo, ng lola nyo or tiya nyo, diyan po sa pagkainan po, kainin nyo January 1. Oh, ay, pwede ba? Naku, teka muna, tanong natin mga feng shui expert kung pwede naman kainin. Para, basta importante, yung pong gulay at prutas po, mayaman sa himay-may or fibers po, makatutulong yan. Alam niyo po ba, yung may mga prutas po kasi na pwede rin po maging probiotics. No? Yung po mga probiotics na yan, pati prutas po, pati gulay, ay nakatutulong po yan para po dumami po yung mga good bacteria sa ating pong bituka. Okay. Ano pa nga po ba yung mga pamamaraan para nga po mapangalagaan natin yung ating bituka, magkaroon tayo ng maganda at regular na bowel movement, makaiwas sa almoranas? Yan po ang ating tatalakayin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC call again the Vice President, that is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political, it can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. Mga balitang gigising sa inyong umaga.
umaga, mga balitang kailangan mong malaman, mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Second part na po ng ating talakayan. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. Ang Hemaway nga po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man sulok kayo ng bansa naroroon, maaari po kayong mag-avail nito sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. At para sa iba pang concern or questions, maaari naman niyo pong ipadala yan sa hotline number ng Hemaway sa numerong 0998-583-1397. Again, 0998-583-1397. At tuloy-tuloy pa nga rin po ang ating discussion about hemorrhoids or almoranas. May mga questions nga rin po tayo, Doc, na nakalap. Sabi niya, Doc, pwede po bang may kaugnayan sa mababang matres ang pagsakit ng kanyang puwet? Wala naman daw po kasi siyang almoranas, pero sumasakit siya pag matagal siyang nakaupo. Ayan. Alam niyo po ba mga kaibigan, yung pong, kung makikita niyo, makikita niyo lang po ang anatomy po ng babae, no? Yung pong pinaka-matris po kasi, nasa likod po niyan, yung pong pantog. Yes. Yung urinary bladder po. Paano ba yun? Parang ito po yung harap ng babae ito. No? Ito po yung matris, ito po yung pantog, ito po yung pantog. Andito na po yung mga bituka sa likod. Andito na po yung mga bituka niyan. So, pagka lumalaki yung bata po, okay, nadadaganan niya yung bladder, yung pong imbaka ng ihi. Kaya po, pagka lumalaki yung tiyan ng babae po, ihi siya ng ihi. Oo. Nayayamot na siya, ihi siya ng ihi. Okay? Tapos, pagka malaki na lalo na pag malaki na, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months na po yung baby po, nadadaganan niya yung pantog, pati po yung bitukan dadaganan. So, yung pong pressure sa baba, sa anus, mataas. Okay? Kaya po, kahit na siguro hindi siya buntis, yan po nagtanong. Yes. Okay? Since na po anatomical po kasi yung positioning, okay, baka po kasi nadadaganan po yung pong bituka niya. So, may pressure din dun sa baba. Kasi sabi niya, wala naman siyang almorans, pero parang masakit yung kasi tabi po tumbong. Lalo pag nakaupo siya. Diba? Kasi nga po, by gravity po talaga, bababa po talaga yon. No? Kaya naman po, pagka kayo po yung mataba po, di ba sabi ko nga po, isang risk factor for almorans po yung obesity po. Yes. Nadadaganan po kasi pag nakaupo pong ganito. Bumababa po yung po lahat ng organs pababa dyan. Tumataas po yung pressure doon sa baba.
Kaya hindi kayo pwede lagi nakaupo. Tayo-tayo rin. Tayo-tayo rin po. Kaya po, isa rin po sa naging problema yan ng mga call center agents, mga BPO agents po, yung mga dati, yung mga teacher lang nakaupo lang, mga managerial, bank teller, mga, ano pa ba? Iba pa mga trabaho po nakaupo. Ayan. Very common po sa kanila yung sumasakit lagi yung puwet. Kasi imagine niyo po, no, siyempre yung pong, di ba, syempre yung bambam po natin, yung pinaka-bambam po natin. Sa gitna po yung, syempre yung ano natin, di ba, yung anos natin. So, pag mataba tayo, okay, lagi tayo nakaupo po, yung pressure po dito, mataas, nadadaganan po natin yung ano natin. Di ba? Kaya po, swerte yung mga tao na, swerte yung pong tao na medyo binigyan ng biyaya ng Diyos na medyo maganda yung behind. Di ba? So may malaking unan. So hindi natatouch yung ano. Okay. Paano kung wala kang ganun? Di ba? So talaga po nadadaganan mo yung nararamdaman mo, yung ano mo. Kaya po marami tayo dapat isipin lalo na po pagdating po sa sakit na almoranas. Kapag ba, Doc, para makaiwas rin sa almoranas, yung pagtayo natin ng mga ilang minuto or ilang oras makakatulong para sabihin natin para sa mga may kaso ng almoranas, maalis rin yung discomfort. Kasi hindi mo siya nadadaganan kapag nakaupo ka. Kasi hindi mo siya nadadaganan. Kaya tatayo ka talaga. Di ba? Ganun po yung nagiging problema po ng mga food rider, mga jeepney driver, taxi driver, yung mga nakaupo lagi. Okay? Di ba? Sometimes, talagang medyo discomfort, hindi nakakapagtrabaho ng maayos. Stop ng stop, tigil ng tigil. 'Di ba? Kasi ang sakit, 'di ba? So sabi ko nga po talagang it will change the quality of life that you have. Kaya po importante po talaga gamutin natin para po naman na maibsan gumanda yung quality of life natin. Okay. Eto pa, Doc, bakit nga naman daw po ba hindi basta-basta naman inooperahan ang almoranas? Meron ba nga tayo mga certain measurement or sabihin natin laki or sakit bago i-categorize na kailangan siyang operahan? Kasi alam niyo po mga kaibigan, ang mga doktor as much as possible, we will try to be conservative as possible. Okay? Kasi operation po is operation. Okay? Number 2, but sana kung simpleng anesthesia lang, simpleng patutulugin ka lang and that's it. Di ba? General anesthesia po yan. Pagka kayo po ay if you're going to undergo a certain major operation kasi yan eh. Okay? Kakausapin kayo pareho nung mag-o-opera at yung anesthesiologist na sasabihin sa ito po ang pagdadaanan po ninyo, ito po ang gagawin po natin, ito po yung anesthesia ibibigay namin po sa inyo, ito po mararamdaman po natin. So, ibig sabihin po, kahit pa paano po may risk, may peligro. Okay? Now, meron po kasing kaming mga batayan. Meron pong absolute indication, no? Para sabihin namin na we need to operate that. Okay? Pero kung sa tingin po ng doktor po ninyo, nakikita po niya na kakayanin pa ho yan ng Hemaway. Okay? Ng Diosmin-Hesperidine. Kakayanin pa ho yan ng hot seats. Kakayanin pa ho yan ng pagkain ng mga lactobacillus or kaya po ng mga fiber-rich foods, ang gulay, ganun. Gagawin po talaga natin lahat yon. Pagsasama-samahin po natin yon. Kasi hindi po biro, no? Pagka ikaw po i-ooperahan doon, syempre, hindi lang ikaw ang maabala. Iisipin mo yun eh. 'Di ba? So, you should ask your parents, your kapatid na mag-day off kayo ha, ayusin yung day off nyo kasi kayo magbabantay. Yung mga ganun tipo. Not to mention the fact also your PhilHealth contribution. How much are you going to pay? Diba? PF ng doktor, yung mga ganun tipo. So, ang dami, marami ka isa sa alang-alang. You will file your leave. Magpa-file ka ng absence sa work. Ang dami. So, hindi po biro. Kaya po, di ba parang you really have to invest on your health. Kasi diyan papasok yung tunay na definition ng health is wealth. Correct. Diba? Hindi po biro talaga na magkasakit sa panahon na ito. Masakit sa bulsa, diba, Doc? Ang gamot pa lang, naku, diba? Kahit sabihin mo pang sagot ng PhilHealth yan or ng card mo, the fact na parang hindi ko ma-imagine sarili mo na nasa loob ka ng room, hindi ka makaalis, hindi ka makalakwatsa kasi you are confined in the four corners of your hospital room. 'Di ba? 5, 7, 2 linggo ka nandoon, 'di ba? So parang
Kaya nga maraming ayaw magpa-ospital kasi yung ganung thinking pa lang hindi nila mawari. At saka yung Diba? metro, di ba? Umaandar, Dok. Tumaandar. Per day Diba? pa lang, magkano na yung kwarto mo? Lalo na kung ikaw ay nasa isang private hospital, kung may diabetes, iba pa yung doktor mo sa diabetes, iba pa yung doktor mo sa hypertension, iba pa yung doktor mo sa infection, iba pa yung sa gastro mo, iba pa yung Marianes, di ba? So talagang hindi po biro magkasakit sa panahon na ito. Kaya mag-ingat po tayo at maging cautious nga po tayo sa ating kalusugan, sa ating mga kinakain at sa ating mga ginagawa. Totoo yun. Anyway, Doc, usapang almoranas, hemorrhoids, surgery, may mga follow-up question dito, Doc. Babalikan natin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Hemaway na Lunas sa Almoranas. Para nga pa rin po sa may mga katanungan, text lamang po sa 0998-583-1397. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ang
dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po third part ang ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Saturday edition, kasama pa rin po natin Dr. Ray Salinel Jr. at kapartner pa nga rin po ng ating programa ang Hemaway na Lunas sa Almoranas. Para pa rin po sa may mga katanungan tungkol sa Hemaway, sa Almoranas o hemorrhoids, maaari rin po kayong magpadala ng inyong message sa 0998 583-1397. Again, 0998-583-1397. At eto nga, Doc, dahil nga po napag-usapan na natin kanina ang surgery o operasyon, may mga questions rin po na kaugnayan yan. Sabi dito, pag naoperahan po ba, Doc, sa Almoranas, kailan pwede pong bumalik sa trabaho? Depende yan. Depende yan sa pasyente. Okay? Depende yan sa laki ng operation. Okay? Pero more usually po 2 weeks to 3 weeks ang di rin eh. Depende kasi alam niyo po mga kaibigan, part po ng large intestine kasi yung ating pong pinag-uusapan dito. Okay. No, kaya po paano kung may diabetes ka pa? Diba? So maraming factors no para malaman natin kung kailan ka pwedeng bumalik. Okay? Pero tingin ko pa nga 2 to 3 weeks. Eto pa, ilang araw po bago naman matuyo ang sugat from surgery, Doc? Kasi kaka-opera ko pa lang po 3 days ago. Masakit pa rin po kapag dumudumi. Yan, opo. Kasi ano pa yan eh, parang hilaw pa or parang hindi pa tuyo or meron pa rin mga part yan na medyo raw pa rin yan. O kaya po, hindi ako magtataka kung medyo may pain pa talaga kayo nararamdaman po. Kaya sabi ko po sa inyo, posible pong symptom-wise or pakiramdam-wise, medyo okay na ako, Doc. Okay na ako. Nakakaupo na ako ng maayos, Doc. Pero, mind you, I'm sure your doctor will prescribe sa inyo po ng mga laxative. No? Yung pampalambot ng dumi. Okay? Kasi pagka tumigas na naman yung dumi mo, baka masugat pa yun. May dugo na naman, lalabas na naman. So, mga pasyente ko, kaya nga po ako may maintenance dose ako no, ng ating pong Diosminisperidine. Kasi nga po, pakiramdam-wise, okay ka na, pero internally po, medyo magapa yan. Okay? Kaya po, minsan ako, nagme-maintain ako talaga po for minsan 2 to 3 months pa ako bago ako mag-stop talaga ng pagbibigay ng Diosminisperidine. Kapag ba, Doc, na operahan na, applicable na yung once a day na Hemaway kasi kahit papano natanggal na? Naku, hindi ako kasi sanay ng once a day. Parang feeling ko, I'm just wasting my money. No? Parang may mali po doon. Siguro, kaya nga po ako maintenance ko is 2 tubs a day. Yun po ang ginagawa ko sa aking clinical practice. Okay. Paano nga naman daw po ba, Doc, makakaiwas sa infection after ng surgery or ng operation ng Almoranas? Alam nyo, you will be instructed na ganito po, may mga paglilinis tayong gagawin, meron po tayong iinumin na antibiotics, meron po tayong meron tayong mga diet prescription. Okay? Meron po yan may mga ganun po. Kailangan sundin natin. Sometimes meron pa nga pong sasabihin, Doktor, wag mo na kayo matulog po nakatihaya po, nakatagilid lang po muna. Okay, oo. May mga pati ganon. Sa sleeping position. Kasi hindi mo pwedeng daganan Oo. May mga ganon tipo. So, bawal rin mo po. Minsan yung iba nga yung minsan yung ibang pwede bang matulog ka nakataob? Nakadaob? May mga ganon. Oo, yung parang nakadapa. Okay, oo. Oo, mga ganon tipo. So, may ganon po. So, depende po yan talaga sa situation. Hanggang anong edad nga naman daw po ba, Doc, pwedeng magpa-opera sa Almoranas? I know. Wala pong edad yun Depende nga, there are mga absolute indications, no? Meron pong absolute
major indications, no? Para operahan kayo. Mm-mm. Kung nakita niyo po, kayo mismo, Dok, ang pangit na po talaga, mukha na pong cauliflower. Oo. Dok, nahirapan na po ako, laging dumumi. Dok, natatakot na akong, yung mga ganun tipo. So, doon napapasok. No? So, kahit na 27 ka pa lang, 30, 32 ka pa lang, 35 ka pa lang, 45 ka pa lang, pero ganun na yung mga nakikita mo, ganun na po yung nangyayari sa'yo, baka there's a need for you to have an operation. Pero kung meron dyan mga pasyente na wala nang problema, pero pagdating ng 65, 70, saka nagkaroon ng ganon. Dahil nga, pag nagkakaedad po tayo, doon po nangyayari po yung constipation. Okay? Pagka-constipated tayo, tumataas po yung risk for almoranas. Yung hot sits baths ba, kailangan pa rin gawin after the operation, Doc? Ay, Or oo. tigil muna? Alam mo, yung mga kaibigan ko, mga surgeon, ganyan ginagawa. No, kasi nga po, it will help a lot. It will heal faster and better. Okay? Sinasama po natin mga conservative measures. Okay. So, ang hot sits bath, Doc, parang universal siya. Mapa-internal, mapa-external, after the operation. May ma-OB-GYN cases, like yung, syempre, ginugupitan kayo doon, yung mga ganun tipo, ganyan-ganyan po. Pwede po yan. Ilang minuto nga naman daw po ba, Doc, para matanggal yung discomfort na nararamdaman ng mga may kasong almoranas? Yung hot seat ba? Ako usually kasi sinasabi ko mga parang 3 sets of 10. Oo. Parang 3 sets of 10 minutes. Okay. Parang ganon. Parang 3 times a parang day. 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, 10 minutes sa gabi. Yung mga ganun. Kasi syempre pagka ganyan mga nakaka-opera pa lang sa bahay lang yan Diba? Ganun, 3 sets of 10. Para hindi makalimutan 10 minutes. Pausok kayo ha. Yung mga tipo. Yung iba naman, ginagawa 20 minutes. Oo. So, wala naman actually hard and fast rule. Pero, syempre, the longer, mas maging effective, mas mabilis po yung pong healing. Kasi nga po yung magapon na mabilis mawala. Ibig sabihin rin ba, Doc, sa hot sits bath, kung gagawin nila 3 times a day, mawawala rin po yung parang excess skin na nakakapa or nakikita nila kung hindi man po sila operahan? Ay, depende siguro kung gaano kalaki yung excess skin na yan. Meron po kasi na parang skin tag lang. Meron talaga po na parang maliit na dila. May ganun no? So, depende po talaga kung gaano siya kalaki. Okay. Anyway, eto pa, Doc, may question pa rin dito sa ating text line. Anong dahilan naman daw po, Doc, ng pagtubo ng bukol sa gilid ng daanan ng kanyang dumi? Masakit daw po kapag kinakapa, pero okay naman daw po. External hemorrhoids. Yun external yun. Okay. Yun na po yung external hemorrhoids po natin. Lalo na po pagka lagi po kayong constipated. No? So, importante po talaga na lagi po maganda yung pag-move ng ating bowel. So, dito papasok po yung tulong po ng paggalaw. Yung proper digestion, tubig. Yes. Tapos po, himaymay, fiber-rich foods, gulay, isda, prutas. Okay. Anyway, Doc, marami pa tayong tatalakayin kung paano nga rin po ba makakatulong ang Hemaway na panglunas sa almoranas. Paano nga rin po ba ito iinumin at kung sino nga po ba ang advisable na mag-take nito sa mga may kaso ng almoranas, yan po ang ating babalikan. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, wow.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RHTV. Samahan sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po last part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Luna sa Almoranas. At ang Hemaway nga po ay available sa Mercury Drug Outlets nationwide. Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man sulok kayo ng bansa naroroon, maaari po kayong mag-avail ng Hemaway sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. At para nga rin po sa may mga katanungan, maaari nyo naman po yung ipadala sa numerong 0998-583-1397. Again, 0998-583-1397. At si Miss Jackie na ang bahala sa inyong mag-reply para nga rin po sa iba pang concern. Oo nga, nasa na kaya si We Ayun miss nga you. Alam mo, na ko nga na na-forward ko tuloy kay Sir Jonathan. No, kasi may pasyente ako chat sa akin na nahirapan siyang, it took him like 3 Mercury drugstore, walang mabiling nung Hemaway. Okay. Kaya I would like to call the attention of Ate Jackie na to check. Sabi ko, grabe naman, ganun ba ako ka-effective mag-endorse? Naubos out na, of stock Doc. na kaagad. Sabi ko ganun, parang bilis-bilis naman nun. Diba yung mga ganun? So yun nga po, you can try, Mercury lang sinabi na walang sabi ibang drugstore. No? Yes po, oo. Sa ngayon, ito pa lang po, Anyway, Doc, ano nga naman daw po ba yung components nitong Hemaway na pag-uusapan na nga rin lamang po natin, Ano nga po ba ang mayroon dito, ingredients nito, at gaano nga po ito ka-safe i-take ng mga may almoranas? Ito pong diosmin, hesperidine po, comes from parang citrus molecule, no? Yung si citrus po, mga vitamin C po yan. Pinagsama po yung effect ng hesperidine, at saka yung diosmin, kasi guhabon natin ito yung antioxidant, no? Rich in antioxidant po. When you say po anti-oxidation, pag ayaw po kasi namin mga doktor po yung oxidative process, yung oxidation, it will destroy your cells. Okay? When you say destroy your cells, ito na po yung mga tatanda yung selula natin, babaluktot yung selula natin, tatanda yung selula natin, magbabara yung mga selula natin, cancer cells and everything. Ayan na yun. Yan yung pong oxidation. Yung magbabara, magkikipot, and everything. Lahat ng pangit, oxidation. Kailangan labanan ng anti-oxidation, antioxidant. Okay. At dito papasok po yung mga vitamin C fruits, no, vitamin C citrus. Okay. Na chemically, okay, yung mga molecules na yan, naging diosmin and hesperidine. Okay. Bukod po sa antioxidation, anti-inflammation property, nagpapaganda rin po ng daloy ng dugo. No? So yun po ang, at since galing po sa citrus, plant-based. Okay. No? At hindi lang naman po, hindi lang naman po lemon, kahid, dalandan, kalamansi, suha, pomelo, bayabas, ano pa ba mga vitamin C? Pati gulay may vitamin C din yun eh. Di ba? So plant-based, no? Plant-based po yung ating pong diosmin hesperidine po Hemaway na kung kayo po bibili, bago kayong magulat, pagka ang sabi po ng pharmacist po sa inyo, it comes in a box. Box of 30. 30 capsules. 30 po. Oo. Tinanong ko si Ate Jackie, bakit 30? Yung pala, kasi ang recommendation nila, 1 tablet 3 times a day. So, in a matter of kung 3 times 10 days, 10 araw yun. No, 30 yan naman. Somehow, with that 10 days po, you will experience the relief na pwede niyo po makuha by using the Hemaway po natin. Okay? So, ganun po yung recommendation nila. Iba din naman po pagka may doktor. No? Like ako, sabi ko nga po, in my practice, pagka alam kong galit na talaga, yung pinakadulo, magang-magana, hindi na makaupo ng maayos ang pobreng Alindahaw, okay, yung pobreng Juan de la Cruz, okay, pedicab driver, tricycle driver, food rider, jeepney driver, taxi driver, okay, hindi na makaupo ng maayos, nai-stay na yung brief, okay, dahil nga, siyempre, magang-magana yung diba? So, ako, in my practice, dinodoble ko yun.
No, minsan 2 tabs 3 times a day or 3 tabs 3 times a day. Pero tinitaper ko. After 3 to 5 days, babawasan ko talaga, bawas. Hanggang sa mag-maintain ako ng dose. No? And ako, sometimes, sinasamahan ko din po minsan ng topical. Pamahid. Okay? Tapos yung mga conservative measures talaga. Sinasabi ko, mag-exercise ka dyan. Mag-hot seats ka. Gumalaw-galaw ka dyan. Okay? Ayoko lagi ka nakaupo. Yung mga tipo. Lalo na po yung mga BPO, mga obese. Okay, sinasabi ko, gumalaw-galaw, ikending mo yan, isumba mo, yung mga tipo. So, yun yung mga, sama-sama yun eh. You just have to educate your patient. Kapag nga naman daw po ba, Dok, nakalimutan, naging busy sa party, di ba? Okay lang? Pwede naman po, no, wag yung, ako sinasabi ko, wag yung doblehin, no? Kung sinabi kong alas 8 ng umaga, alas 3 ng hapon, alas 9 ng gabi, pero nakalimutan mo yung alas 9 ng gabi dahil nakatulog ka na. Okay, sige, forget it. Kinabukasan, wag mo nakalimutan. Okay. 'Di ba? 8, 3, 9. Kasi pag nakalimutan mo ulit yung alas 9 yung mo, ay may problema ka na. Oo. I think there's something wrong with you. Dahil nakalimutan mo ulit. 'Di ba? So mga ganung tipo po. So, kailangan lang po syempre, kasi ang purpose po natin, bakit may mga dosaging? May mga dosaging po. Kasi alam niyo po, yung mga antibiotics, yung po mga gamot sa high blood, diabetes, whatever man yan. Kaya po may mga dosage, mga once a day, 2 times a day, 3 times a day. Kasi po meron po, hinahabol po natin yung level. Level po ng gamot, no? Na pagka naging stable na yung level po niya, it will exert all the effectivity, the maximum effect ng gamot. Kaya po may dosaging. May dosaging. Hindi pwedeng isang best lang. Di ba itong tataas yun, baba ulit. Di ba? Kaya yung mga nakikita namin minsan po ng mga nag-text na parang di ata effective sa akin yung Hemaway kasi hindi ako gumagaling. Yung pala once a day lang. So ano mangyayari sa once a day? Hindi po magic pill yun. So kinakailangan talaga, pag sinabi pa ng doktor mo na gawin mo 3 times a day, 3 times a day. Di ba? Dok, baka masira naman kidney ko dyan. Di ba? Hindi po. Basta sang-ayon, sinusunod nyo po yung payo ng inyong doktor, wala pong mga overdosaging po yan. Ang masama po yung bang, for example, gumaling ka na. Okay? Nakita mo may bahid ng dugo. Pero hindi masakit. Parang isipin mo, iinom pa ba o hindi? Iinom ba ako? Kasi hindi naman ganito yung naramdaman ko, pero ba't may bahid ng dugo? Diba? Ay, naku, inom lang nga lang ako. Diba? Dinoble-doble mo pa kasi yung sabi ng Dr. Salinil, doblehin. Diba? Yung mga ganun tipo, diba? Yung pala, hindi pala almoranas yun. Since nagpapaganda ng daloy ng dugo, lalong dumami tuloy yung bleed. Diba? Yung mga bleeding. Yes. Diba? So importante po, dapat po, in every, ako sinasabi ko sa mga pasyente ko, iba yung ubo mo nung October, iba yung ubo mo ng November. Oo. Nung una, walang plema, ngayon may plema. Oo. Huwag mo isipin na, teka, ito yung binigay ng Dr. Salina sa akin October, inumin ko na ulit ito pang November. Diba? Tapos biglang, ba't hindi ako gumaling? Diba? Kasi ganun nga po yun. No? Hindi po, iba-iba po yung mga situation. Kaya po mainam na pagka may mga pagbabago, meron ka na pa sila, wala ito Diba? Takbo ka agad sa family doctor. Yung interval ng pag-take ng Hemaway, Doc, may ilang oras yung pagitan kung sabi nating 3 times a day? Alam mo, may mga ano kasi kami di ba? Mayroon parang 24 hours, di ba? So, divide by 3, every 8 hours. Okay. Diba? Ay, parang every 8 hours, di ba? Okay. Kaso, syempre, si pobre Juan de la Cruz, gigising ng, usapang, uminom alas 8. Magbibila siya alas 8, di alas 4. Tapos, alas 12 ng hating gabi, yung susunod. Diba? Gigising pa siya ng 12 para lang uminom. Kaya nga. Diba? Nasa kalagitnaan ka na ng panaginip mo, Dok. Biglang, sabi ko si Doc Ray, every 8 hours daw Diba? Yung mga ganun. So, ang ginagawa natin, bibigyan natin sila ng instruction na, sige, inumin mo ng 7 or 8 o'clock in the morning, 2 or 3 o'clock in the afternoon, tapos 8 or 9 in the evening. Okay. No? During your waking hours. No?
Ang importante na inom natin yun ng 3 times a day. So may mga ganon. Yes. Another question, Doc. Yung almoranas niya daw po, right and left na. Ano daw po bang dapat gawin? Kasi since 2012 pa raw po ito, anong petsa na, Doc? Tagal na nun, ha? Dok, kinakailangan talaga magpakita ka na sa iyong pong family physician, your doctor po, para mabigyan ka po ng tamang gamutan, may gabay ka, may tamang prescription, andyan po yung Hemaway na makatutulong po. But then again, ulitin po, mas mainam na meron ka pong guidance, gabay ng inyong pong family doctor. At linawin lang natin, Doc, ang Hemaway ay gamot po, ano? Oo. At hindi po ito supplement. Opo. At saka at the same time, hindi po ito yung parang magic pill na parang isa o dalawang inom mo lang, wala na. Hindi po ganun. So, pwede po talaga medyo pang matagalan po ang pag-inom po nito. Okay. At para nga rin po, Doc, sa mga pagpapakonsulta, Para po kung sino pa yung gusto pang magpatingin, magpa-check up, tawagan nyo lang po yung aking pong secretary o kaya po open naman po aking pong Facebook account. Ayan, Reynaldo Lemos Salinel Jr. Okay, mag-PM lang kayo, mag-PM lang po para po pwede rin po tayo mag-teleconsultation or I'm sure din kayo din po siguro ay magbabakasyon din. Okay, so marami na akong mga ganyang kasing kaso po. Nagbabakasyon sa ganito, wala silang kilalang doktor sa lugar na pinuntahan nila. So, nagpapa-telemedicine na lang po. Okay. Thank you so much, Dr. Ray Salinel, sa 1 oras na discussion about almoranas or hemorrhoids at sa paglilinaw nga rin po sa mga katanungan nila at sa mga agam-agam. Gusto ko rin pong batiin po yung mga walang sawa po sumusubaybay sa ating pong programa, sa akin pong mga followers. May ganun na may followers, diba? Si Mami Linda Galvante Cruz, si Mami Claudette Grosal, ang aking pong mga kamag-anak niya sa Tapas, Iloilo, sa Kalinog, sa Haro, ayan, mga Garbo, Garde, mga Caro, ayan, gusto kong batiin pa. Ayun nga pala, gusto po makirami po sa pagyaw po ng aking pinsan, si Kuya Owen Caro po, nakikirami pong buong pamilya ng Salinel, sa ng aking pinsan na yan, napakabait, Kuya Leo Owen Caro po. And again, sa inyo po lahat na walang sawa po sumusubaybay, Maraming salamat muli sa ating family physician at infectious disease expert, Dr. Ray Salinel Jr. Yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Inyo nga rin pong nakasama, Eleni Bensa. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.